Founded in 2017 with a vision to help secure the country against threats that undermine freedom and the foundation of democracy in our country, as well as strengthen the globally recognized character of Filipinos. Respect, patriotism, community, or pioneering spirit and resiliency during adversities. Spin Media. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. James 4:17. Adding value, creating significance. Our core values, makadiyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Secure the Philippines Initiative Network. Kami ay para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin. Ayan, good morning Pilipinas. Ayan, marami na naman po tayong pag-uusapan ngayong umaga. At welcome po ang lahat ng mga ating mga taga-subaybay at yung mga manonood pa sa atin. Ayan, so salamat po. Nakabalik po tayo sa ating programang ah, Devotion Pilipinas. Ayun, nakahangin, no? Ayan, so maraming salamat sapagkat tayo ay ginising ng Panginoon na mayroong kalakasan sa ating mga puso at maging sa ating mga pangatawan, pisikal. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat siya ang tunay na Diyos na ating kasama magpakailan pa man. Okay, good morning Pilipinas! At narito ngayon ang inyong programa nagbabalik, ang programang Devotion Pilipinas. Dito lang po yan sa Spin Media Broadcasting Network Philippines. No? At dito po tayo sa Dasmariñas City. Kaya napakaganda po na tayo po ngayon ay nagkakaroon ng mga ganitong devotion, no? Na para ang lahat ng tao na makapagbukas ng ating programa ay makapakinig po siya ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya dapat po tayo ngayon ay magkaroon po ng ah, tawag dito, magkaroon tayo ng oras para na makausap natin ang Panginoon. Kasi kailangan po natin yan na araw-araw makakausap natin ang Panginoon, ano? At siyempre, kinakausap din tayo ng Panginoon. Kaya po sa pagkakataon na ito, ako po nag-aanyaya sa inyo na gising-gising na po kayo, gising na at narito na ang inyong programa ang inaabangan, Devotion Pilipinas. At ako po si Brother Roy Habagat ay naghahatid sa inyo ng positibong balita. Dito lamang yan sa Spin Media Broadcasting Network Philippines. At nawa pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Ikaw ang nagbigay pag-asa ng buhay. Ikaw ang dahilan ng kaligayahan. Sa aking isipan may kapayapaan, kaya't sa aking mga labi nagmumula ang papuri. O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos-puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay dadakilain ko. Papuring awitin, aking lilikhain, upang ang bawat tao ay pagpalain. Mga pusong bato, naway higuin mo ng simple kong papuri para sa'yo. Dahil sa'yo, O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa'yo. Simple lang, ngunit totoo, taos-puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. O Jesus, tanggapin mo ang puring awit para sa iyo. Simple lang, ngunit totoo, taos-puso, handog sa iyo. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, ay nadakilain ko. Pangalan mo, Jesus, ay nadakilain ko. Ayan, maraming salamat po sa awit na yan. Harinawa po ay pinagpala po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng awit na ito. Muli po ako anyaya po sa atin, no, sa mga kababayan natin na samahan niyo po ako dito sa aking Devotion Pilipinas. No, itong programang ito ay lagi po naghahatid sa inyo ng napakagandang balita at
positibo mula sa salita ng ating Panginoon. Kasi po ang ating napansin natin ang ating mundo ay tila bang busy na sa lahat ng kayamanan dito sa mundo. Kaya ito po ang pagkakataon na tayo po ay mabaling ng minsan dito sa salita ng Diyos. Na kahit busy tayo, na kahit paano ay nakapakinig po tayo, no, sa salita ng Diyos. Gawin niyo po itong radyo sa inyong mga tahanan, sa inyong sasakyan, o saan man po kayo naroon upang po mapakinggan ng sino man ang salita ng Diyos. Di ba? Ayan, kaya po tayo ngayon ay pinangalandakan natin itong mabuting balita na dapat po mapakinggan ito ng ating sambayanan. Yan. Kaya po ako po nakikiusap sa inyo ng lahat po na nagpa-pop sa inyo diyan yung ating live broadcast ay pwede po kayong manood dito. Lahat po tayo ay hindi po lahat po tayo ay pwedeng manood, walang hindi pwedeng manood dito. Dito po ay nasa iyo yan, kung ayaw mo di, nasa iyo yan, ano? Ang akin po ay share natin ang ating gawain. I-share natin ang ating programang Devotion Pilipinas para po sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kaibigan, na at least makapakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo naman makinig, paki-share na lang. Saglit lang naman i-share yan. Ano? Thank you, ha. Ayan. Di ba? Share, like, follow, and like. Okay. Share lang po natin para dumami po ang ating mga tawag dito, mga manonood at makapakinig ng salita ng Diyos. Ang mahalaga kasi yung makapakinig tayo eh. Yan ang mahalaga kasi hindi na po tayo nakapagbasa ng Bible, hindi na tayo nakapag-pray. Diretso na lang, lukso na lang talon sa ating mga trabaho, no? Kung saan tayo pupunta at hindi na po natin naalala ang Panginoon. Okay? Kaya mahalaga po ito. Gawin yung radyo sa inyong mga tahanan. Hayaan nyo nang magsalita dyan si Pastor. O hayaan nyo magsalita dyan si Brother Roy. Hayaan nyo lang siya. Matatapos din yan. Okay? Ang mahalaga po, tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa Bible ay importanteng hearing. Hearing by the word of God. Okay? Nakalagay po dyan sa Bible yan. Okay. Kaya, ayun. Bati-bati na po tayo na naman. No? Bati-bati na naman tayo. Ayan. Teka lang, sandali lang. Bati-bati na naman tayo dito. Ayan, good morning po sa atin lahat. At good morning po, Pilipinas. Ikaw ang nagbigay pag-asa. Ayan, good morning po dyan sa ating mga kaibigang pastor. Number 1 yung ating mga pastor talaga, no? Ang dami nating mga pastor dito na kailangan nating batiin at bigyan natin ng papuri. Papuri ba yon? Ano lang yung, kunting, himas-himas para tayo ay sumipag, lumakas, no? Sa ating pananampalataya. At sumipag tayo sa mga paghahayo, no? Para mga tao ay makakilala sa Panginoon. Okay? So tayo ay magbabati na po tayo. Bati-bati na po tayo. Ayan, today ay araw ng Martes, no? At pizza 6 ng taong 2026. Okay, binabati natin ng good morning, ng magandang umaga dyan ng ating CEO, ng ating Spin Media. Okay? Sir Red Delicia, good morning sa iyo, sir. Papuring awitin aking ibig. And of course, good morning sa ating Senior Vice President, Pastor Jihan Sidina. Ay pagpala.
Good morning po. Saan man po kayo naroon dyan? No? Good morning. At nawa, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, Sir Delicia. Salamat po, Sir Red, sa inyong taos-pusong nagbibigay ng pagkakataon na magamit ang Spin Media Broadcasting Network dito sa Dasmariñas para po maihayag ang salita ng Diyos. Ang Spin Media po ay naghahatid ng mabuting balita, naghahatid ng positibong balita. At siyempre, naghahatid din ng mga magagandang balita, mga masasarap na balita, at yung mga balita na, ano ba sabi nila dyan, na matatabang mga balita. Kaya kung nais po ninyo maging kabahagi sa ating Spin Media, ay maaari po kayong lumapit sa akin at tayo po ay mag-usap-usap dito. Ayun, sa mga pastors po na gusto pong makabahagi dito sa programa ng Spin Media, ay bukas po ang ating programang Devotion Pilipinas para po tayo ay makapag-share ng salita ng Diyos sa buong mundo. Okay, bati-bati tayo mga pastors dyan. Good morning po. Habang wala pa po tayong nanonood ay antay-antay natin sila para naman at least makahabol sila sa ating pag-devotion, no? Kaya habang wala pa po sila, nagpapadami tayo ng ating mga viewers o nanonood ngayong umaga. Babati-bati muna tayo. Okay, so copy, tawag dito. Paki-share po ang ating programa, no, sa mga inyong mga kapitbahay, inyong mga kaibigan. Kung mayroon po kayong mga kaibigan diyan, paki-share po ninyo ang ating programang Devotion Pilipinas. Okay? Para po naman kahit paano makapakinig po sila. Of course, ng salita ng Diyos. Okay, good morning po sa ating senior pastor dyan sa kanyang bahay dito sa Dasmariñas, si Pastor Ramer Juliano. Pastor, good morning po, Pastor. Ayan, and of course, good morning sa ating kaibigang pastor dyan sa Tagaytay. Okay, Pastor Norman Balboa. Maaari po bang kayong makapakinig dito? Para naman po makita nyo na kayo ay aking binabati dito. Ayan. Binabati ko po kayo, ang inyong pamilya at inyong gawain dyan sa Dasmariñas sa Tagaytay City. Pastor, good morning po and God bless you all. Pastor Del Antang dyan sa Silang, good morning po, maging sa inyong pamilya at lalo na sa inyong gawain dyan. Nawa pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain lalo pang lumago sa pananampalataya. At good morning po sa ating kaibigang pastor dyan sa Quezon, si Pastor Lemuel Tamon. Pastor Lem, good morning. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy kang lumakas at gumaling sa iyong karamdaman. And of course, good morning sa ating kaibigang pastor dyan sa Dasmariñas, Pastor Jonathan Valles. Ay, Pastor, good morning po sa inyo. Binabati ko rin ang kanyang kapatid, si Pastor John Valles dyan sa Visayas, sa may Samar ata ito. Okay, si Pastor Romel Borja dyan sa... Saan ba siya? Sa Naik. Iyon. Pastor Romel, good morning. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At of course sa inyong gawain dyan.
At maging pagpapala po kayo ng lalo pa dyan sa inyong lugar. Of course, ating kaibigang Pastor Boyet Marino, good morning. Pastor Flora Arturo, good morning. Ay, yung mga nakilala kong pastor dyan sa COP nung ako'y naging guest dyan sa COP noon. Isa sa mga guest pastor na nakasama natin. Ayan, good morning po sa inyo, Pastor Efren, sa inyong misis, no? Nakalimutan ko yung pangalan ng isang pastor na kakwentuhan ko doon. Pero marami silang mga pastor na kinakilala, ngunit hindi ko sila naalala ang kanilang pangalan. Okay, lahat po kayo dyan, mga pastor, yung taga Bagyo na nakilala ko. Nakilala kong taga Bagyo. Good morning po sa inyo, Pastor. Nawa, mapanood niyo po ang ating programa. Devotion Pilipinas. Ayan, good morning din po sa ating kaibigang pastor dyan sa Batangas. Batangas, Pag-asa ng buhay. Okay, Pastor Job Marino, good morning at sa inyong mga kasamang mga pastor dyan. Ang sino man pong inyong mga partners dyan sa inyong lugar, no? Ay ako po nagbabati sa inyo ng magandang umaga. Kaya't sa aking mga labi, Ay naman po, nakapakinig po kayo sa ating programa ngayon. Okay, share po tayo sa ating mga programa, Devotion Pilipinas, para po maraming makahabol. Okay, maraming makahabol sa ating devotion. Okay, lipat na naman tayo sa Bulacan. Nandyan ba kayo at nawa napapakinggan nyo yung ating programa, ang Devotion Pilipinas. Okay, sa ating Pastor Gary dyan sa Bulacan. Okay, Truth and Faith. Good morning, Pastor Gary. Good morning sa iyong family at sa iyong gawain. Nawa lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon. Good morning, Pastor Fanny Maslog dyan sa Valenzuela. Anyway, good morning, Pastor Fanny Maslog at sa inyong family. Maging sa inyong gawain, nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Ay, Pastor Keith, good morning po sa inyo. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon at kayo po ang magagamit dyan sa lugar nyo bilang source of blessing spiritually. Kay Pastor Ian Makaspak, good morning sa iyong family at sa iyong gawain. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon. And of course, good morning kay Pastor Wilson. Pastor, good morning po sa inyo. Patuloy po tayo na magpagamit sa Panginoon. At lalo pa kayong pagpalain at magamit dyan sa inyong lugar. Bilang daluyan ng pagpapala spiritually. Pastor, good morning po. Maging sa iyong family po at sa inyong gawain. Ay, Pastor Richan, good morning po dyan sa Binyan. Okay, saan man po kayo, Pastor? Good morning po at pagpalain kawa. Nawa kayo ng ating Panginoon. Good morning sa iyong family. Mag-ingat po kayo, Pastor. God bless. Oh, Jesus, tanggapin mo. Ayan, lipat tayo sa Negros Occidental. Ayan. Negros Occidental at Negros Oriental. Ayon, maayong aga dira sa inyong tanan sa mga taga Negros Zone.
Ayan, maayong agadra sa aton nga mayor ng Kabangkalan City, sa ating vice mayor. Okay, ating mayor dyan, si Mayor Miranda. Napaka-bait nitong mayor na ito at napakasipag. Kaya suportahan po natin yan sa ikalalago ng ating bayang ay nadakilain ko. Kabangkalan, Negros Occidental. Okay, nawa pagpalain kayo ng Panginoon, Mayor. At ingatan pa po kayo. Okay, at dako tayo sa Kamingawan. Punta tayo doon sa aking utod tublado nga si Lia Dao sa Kamingawan. Good morning po at share po natin ang ating programa para po tayo ay maraming makapakinig sa ating programa pala. Good morning dra sa inyo, sa Jutay, sa Kiting, sino man ang akong mga tiya at iyo dira, kung may ara pa sila da. At good morning sa akong nga pinsan nga pagpapablaw si Nini Gid, no? Si yung asawa. Good morning sa inyong tanan. Pag-asa ng buhay. Okay, good morning man sa mga pamangkin ko dyan. No? Kung may apo, di apo. Ayun. At good morning dyan sa inyo, Day, sa inyong mga kamag-anak. Si Sheikh dyan. Si Sheikh para, si Sheikh na kilala ko, no? Good morning po dyan sa inyo. Lahat, tanan ka mo dira, good morning sa inyo da. Sa inyo man da na makabati sa ngakon nga palatuntunan, Devotion Pilipinas, ay mayong agagid sa inyong tanan dira. Makita-kita na lang ta kapag tayo ay makakadto na da, no? Pag nakapuli na ako da, ay magkita-kita na lang kita tanan. Pagpalain ka mo tanan ng ating Diyos. Ay, magsimba ka mo pag Domingo, ha? At tanan naman ka mo da, nakakilala naman sa Panginoon, di ba? Kaya pag ako nagpunta dyan, muli po tayo magkakaroon ng Bible study. Ay nadakilain ko. Okay, good morning. Mayong aga dra sa akong utod sa may kawayan. Si Nonoy Dante, habagat good morning, Noy. Nakaranawa, nakikinig ka mo sa akong programa. Aking At good morning manda kay Lablab, no? Sa kawayan Manggid. Lab, good morning maging sa inyong pamilya. ay pagpalain. Nawa kayo'y pagpalain ng Panginoon. Pusong bato. Si Lablab, no? Good morning. At si Davi, good morning po dyan sa Bacolod. Good morning, mayong aga sa inyong tanan. Kay nanay, mayong aga man sa inyong tanan. At ingatan kayo ng Panginoon at kamo ay mag-ingat manggid, no? At nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na mangusap sa bawat puso ng bawat nakikinig ngayong umaga. Ay, si tatay, ako na ginatamyaw tayo mayong aga sa imo, no? Wow. Sige na, naog na tayo, naog na da. Alas 8 na, naog na, kag mag lumpat tablas. Magano tayo, naog na tayo maglumpat na sa may mga katre, kag maglakat dito sa may, sa may buhangin dito sa may tabi ng dagat. Lakat-lakat ka tayo para tikang mo blay mo tiil para magbaskog lanaw. Good morning man sa inyo tanan dra sa imong kay Toto Aron, no, sa kay Chi. Good morning sa inyo tanan. At nawa ay halungan kamo dra ng Dios sa inyong mga obra da kung ano man ang inyong obra. Pero ang mahalaga, huwag niyong kalimutan magnalangin at magbasa ng Bible, magsimba pag Domingo. Good morning na sa inyong tanan-tanan gidrakit. Okay, maraming salamat. Ayan, nakapagbati na po tayo. At lahat po siguro nabati natin. Okay? Happy birthday po. Happy birthday sa mga nag-birthday ngayong araw na ito at ng kahapon.
At happy wedding anniversary sa inyo sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ayan, sa mga pastor na nag-celebrate ng kanilang church anniversary, good morning, happy anniversary sa inyo. Pangalan mo Ayan, so wala na po tayong babatiin. Wala na tayong babatiin. Oras natin ay 8:19 ng umaga. Okay, balik na tayo at tayo ay dadako na sa ating devotion. Okay. Kayo ba nakapag-share na ng inyong ng ating gawain diyan sa inyong mga Facebook, sa inyong mga Facebook. Yan. Okay? Na-share nyo na ba? Okay. Ready na ba kayo? Nakakuha na kayo ng inyong mga Bible diyan? Ang inyong mga Bible sa cellphone, Bible nyo dyan sa baul, o Bible dyan sa may tukador, o sa parador, o sa labador. Ay, ano ba yun? Ikunin nyo na yan. Babasahin natin yan. Oh. Huwag nyo hang itabi lang dyan, itambak lang dyan sa isang tabi. No? Yan ay salita ng Diyos na dapat kailangan natin basahin sapagkat mayroon tayong kailangan na malaman dyan na sinasabi ng Panginoon. Mayroon sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi natin alam sapagkat hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, ang mga tao ay busy sa sarili, no? Lalo na sa mga may mga pera. Sobrang busy yan, hindi mo na yan sila makausap. Hindi mo na yan sila masiran ng salita ng Diyos kasi nga nakasandal na sila sa pera. Hindi na yun sila makikinig sa salita ng Diyos. Hindi ko naman sila nilalahat kasi meron din naman mayayaman na na tumutulong sa salita ng Diyos at meron din naman mayayaman na matapat sa paglilingkod at pagbibigay sa Panginoon. Okay? So, karamihan po, ilan lang po sa mayayaman na ginagawa ito. Pero karamihan po dito, 99.9%, sabihin natin, ay walang panahon sa salita ng Diyos. Okay? Kaya po, maging ang mga mahihirap din, mayroon din ng ganyan. Yung mga wala sa buhay. Hindi rin natin sila makausap kasi busy din sila. Dahil isang oras lang mawala sa kanila, ay kawalan na po ito sa kanila. No? Wala silang panahon para pakinggan ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya po ako ay narito na ginagawa kong mga bagay na ito na kahit sa cellphone nyo lang, ipatugtugoy nyo na lang himbis na magpatugtog kayo ng mga music diyan na mga kademonyuhang music, no? Na hindi naman maganda, mga music na yan at ikaw lang nakakagusto, yung mga nakikinig ay bagot na iinis sa galit ng mga tugtog na yan, na kung ano-anong mga tugtog na yan na my goodness, no? Kaya magano na kayo, ito pakinggan nyo to, mahalaga, gawin yung radyo to. Ikaw nagdadamo diyan, ikaw naglalaba, nagsasaing, ay gawin yung radyo ito. Pakinggan nyo lang siya. Malay nyo, kikilos ang Panginoon sa inyo sa pamagitan ng pakikinig nyo. Okay? Kaya huwag tayong kasi dito, ang pag-usapan natin dito ngayon yung mga mayayaman. Ang mayayaman. Pag-usapan natin sila ngayon. Dahil yung mga mayayaman ay mga tawag dito, saan na ba ako? Yun. Mga mayayaman dito ay pinapakita ng Panginoon dito sa ating programa na mayroon meron silang tinatawag na kumbaga panghihinayang. Okay? Yun madaling salita diyan. Dito mayayaman at hindi mayaman ay gagawa ng ganitong mga kaparaanan. Okay? Dahil nga
ah, marami silang kailangan sa kanilang sarili. Ako marami din kong kailangan. Pero pagka ang Panginoon ay nauna mo sa buhay mo at ikaw ang tao na mayroong Diyos sa buhay, sabi ni David, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang kulang. Kumpleto ka na 'pag si Jesus na sa buhay mo. Okay, so mahalaga po 'yan na minsan na si Jesus ay nasa puso mo, nasa buhay mo, ay wala ka ng kailanganan pa. Bakit? Kasi si Kristo Jesus ang magtutustos sa'yo ng mga bagay, lahat ng kailanganin mo. 'Yan, 'di ba? Yang iba, banat ng banat sila, na nagkakaroon na sila ng sakit, pagod, puyat, sa kakahanap ng kanilang pangailangan sa buhay. Ngunit tuloy-tuloy 'yan, walang katapusan. At hirap na hirap ka pa, kahit anong gawin mo, ha? Pero kung si Kristo ang inuna mo sa buhay mo, si Kristo ang nasa puso mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Makakakain ka na hindi mo pinagpaguran. Ibig sabihin, hindi mo ninakaw. Iyon ay biyaya ng Panginoon. Gagawa ang Panginoon para suportahan ang kanyang mga anak tulad ko at tulad mo. Okay? Kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos, makinig ka ngayon dito, malay mo, pagkatapos nito ay maunawaan mo na ikaw pala ay kailangan ng Diyos. Kailangan mo ng Diyos. Tayo, hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Ikaw, ang kailangan mo ay Diyos. Kaya, ang ating pamagat dyan ay confession is the way of captured the heart of God. So, kailangan tayo ay magsisi ng ating mga pagkakasala. Kasi kung hindi natin makaptured ang puso ng Panginoon. Malayo siya sa atin. Kasi tayo ay mga makasalanan. Na dapat tayo ay maging marunong magsuko ng ating sarili. Marunong tayo magsisi ng ating mga pagkakasala. Ilan sa atin ay pinagyayabang yung pagiging makasalanan at wala nang panahon para pagsisihan. Kaya tuloy, ang sabi ng kanilang ninuno, kayo ay magbawas ng kasalanan. Punta kayo sa simbahan, mag-pray kayo, magsimba kayo, at mabawasan ang iyong kasalanan. It is not true. That's false witnesses. Okay? Yan ay hindi totoo. Sapagkat ang Panginoon ay nagtataglay ng kapangyarihan para tanggalin ang kasalanan mo, hindi babawasan. Yan ang tandaan ninyo. Na pag sa Bible kayo mag-base, sigurado yan, tama yan. Pero pag nag-base kayo dun sa inyong mga ninuno na hindi man alam kung ano yung mga salita ng Diyos, ay sablay po yan. Kapahamakan ang tungo mo, kaibigan. So ito, tinutukoy dito, no, meron tayong key verse dito, no, sa verse 14 and 16. So, mamaya natin babasahin. Nagbasa na ba ako? Hindi pa, no? Hindi pa pala tayo nagbasa. Okay, so basahin muna natin tong tatlong verse na ito. James chapter 5, verse 14 and 16. Sabi dito, is any sick among you, let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong kapangyarihan na kami po, Diyos, nakapagbasa ng iyong salita, nakapagbukas kami ng aming devotion dito, Panginoon, sa IRI. Aming dalangin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang programa itong Devotion Pilipinas dito po sa Spin Media,
Broadcasting Network, Panginoon, inyo po pagpalain ito na patuloy po na ma-share ang inyong salita sa buong mundo. Na ang sino mang makapakinig nito, Panginoon, ay inyo pong bagabagin at hipuin ang kanilang mga puso na sila, Panginoon, ay kumilala sa inyo at maintindihan ang inyong mga salita. At patuloy silang magsisi, tanggapin ka sa kanilang puso bilang Panginoon, tagapagligtas sa kanilang buhay. Gamitin niyo po, Ama, ang programang ito, Panginoon. Daluyan ang pagpapala, spiritually, Ama. Lord, tulungan niyo po ang inyong mga salita ngayon. Nasaan man po makarating ang aming programang ito at makapakinig ng salita niyo, Ama, anumang lahi sa kanila. Pangunawa niyo po sa kanila, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat tao ang inyong mga salita, O Diyos. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Gabayan niyo po kami, Ama, at pangunahan sa aming gagawin. O Ama, ako po ay humiling sa inyo na tulungan niyo po ako, Panginoon, na pag-ebayuhin ang aking programang ito, Panginoon, Devotion Pilipinas, Lord. At gamitin mightily, Panginoon. Tulungan din po, Panginoon, ako itago sa inyong likod ng inyong cross upang hindi pa ako makita, Panginoon, at kayong maihayag sa umagang ito, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po inyong mga salita na huwag babalik ah, na walang kabuluhan, Panginoon Diyos. Salamat, Ama, sa pagpapala niyo sa amin. Ito po aking dalangin, Lord, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ito po iyon na ang papag-usapan natin dito na sino ba ang pinapakinggan ng Panginoon dito? Okay? At sino ba talagang makakagawa nito? Maliban kay Jesus Christ, alam natin na si Jesus Christ ay nagagawa niya yung magpapagaling, no? Sa hindi pa nga nakalapit sa kanya, gumagaling na, no? Oh, so ibig sabihin niyan, may kapangyarihan ng ating Panginoon. At sino ba ang gusto ng Panginoon dito na sabuyan o bigyan ng isang kapangyarihan na makapagpapagaling, 'di po ba? So dito, sa verse 14 na 'to, sabi niya dito sa Tagalog, ah, tingnan natin yung Tagalog, ano ba 'yan? Ayun, sabi niya dito, hmm, sabi niya dito sa Tagalog, "May sakit baga ang sino sa inyo?" Oo, sabi niya, "Ipatawag ninyo ang mga matatanda sa iglesia." Ayun, ang ibig sabihin diyan, ito hindi naman natin pinag-uusapan dito yung matanda, oo. Okay. So kung matanda siya, so matanda talaga siya. Ibig sabihin may edad, may lamang sa pananampalataya. Ito po yung tinutukoy dito sa ating programa na ipatawag ninyo ang inyong mga matatanda sa inyong iglesia. Ang ibig sabihin matanda doon, your father, yung father mo sa pananampalataya. Okay? Kasi maraming mga matatanda doon sa iglesia. Oh, hindi marunong mag-pray. Ayan ang tandaan natin, ha. Kasi baka mamaya ma-misinterpret natin. Maraming matatanda doon sa simbahan natin na hindi marunong magbasa ng Bible. Hindi marunong umunawa ng salita ng Diyos. Ha? At hindi matapat sa paglilingkod sa Diyos at sa pagtiwala sa Diyos. Kaya hindi po dito tinutukoy yung matanda. Ang sinasabi po dito, yung lamang sa pananampalataya. At yung pananampalataya na yon nataglay ng ating pastor. Okay? Ang ating pastor lamang ang isa sa mga binigyan ng karapatan ng Panginoon sapagkat sila ay nakitaan ng Panginoon ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Ngayon kung ikaw ay bata pa at nakitaan ka ng katapatan ng Diyos, no? At na-captured mo ang puso ng Diyos. Ayun, ibig sabihin nakita ng Panginoon na ikaw ay matapat at masugid na kanyang lingkod, no? At mayroong kabanalan sa ating mga puso. Ay ikaw po 'yon ang tinutukoy dito na ipapatawag kung sino sa inyo may sakit. Oh, 'di ba? Karamihan ngayon ang mga tao ay naniniwala sa himala. Okay?
Kaya lang, umaasa na lang sa himala ng tatawag doon sa iba. Uy, tawagin mo nga si brother, si sister, si pastor. Ipagpipray ako, may sakit ako eh. Di ba? But you can pray. Ikaw mismo, ha? Ikaw mismo na kita mo na ikaw ay matapat sa Panginoon. Ikaw din yun eh. No? Na ang sabi ng Panginoon dito yung dapat matapat. Dapat mayroon kang buong pananampalataya at walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Kasi kung magkaroon ka ng ano dito, ng kapintasan, paano mo masabi na ikaw ay matapat na lingkod ng Diyos? Paano mo masabi na ikaw ay matapat na anak ng Diyos? 'Di ba? Hmm. Kaya dito, kahit bata ka pa, ha? Kung ikaw ay nakitaan ng Panginoon ng katapatan, ay sigurado ako na ikaw ito ang bibigyan ng Diyos ng karapatan na magpapagaling sa mga may mga sakit. 'Yon. Kaya wag natin kalimutan na hindi po tinutukoy dito yung mataas na edad. Dito po tinutukoy dito kung sino yung nauuna sa panampalataya na mayroong katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Meron naman iba gumagamit ng magic. Yung iba gumagamit ng kung ano-anong mga mahika para gayahin ang kapangyarihan ng Panginoon. Okay? So ang Panginoon ay walang mahika. Siya ay totoong makapangyarihan at siya lamang ang makakagawa nito ng mga bagay na ito. Ha? Kaya sabi dito, saan na ba ako? Ayun, matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. So ang Panginoon nag-uutos din sa atin. Ha? Ito po yung sinabi dito ng salita ng Diyos na sila ang gagamitin ng Panginoon bilang instrumento para magkaroon ng kagalingan. 'Di ba? At sabi dito, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. So dapat wag mong gamitin yung langis na walang pangalan ang Panginoon. O sa pamagitan ng langis na ito aking ipapahid sa iyo at ikaw ay gumaling. Wala. Okay? So ang Panginoon gagamit ng instrumento na sasabihin niya, gamitin mo yung langis at yung aking pangalan. So ang Panginoon pa rin, no, sa pamagitan ng ating pananampalataya, gagamit tayo ng instrumento. Kaya ngayon, 'di ba, gumagamit ang Panginoon ngayon ng instrumento sa pamagitan ng mga gamot. Ay tayo ay mga lumalago, gumagaling ang ating mga sarili sa mga sakit, no? Na tingnan mo sa kapanahunan ng araw, yung tubig na mapait, sa pamagitan ng instrumento ng sanga ng kahoy na hinagis doon ay nagtamis, 'di ba? So ang Panginoon gumagamit ng instrumento. Ang totoo lang kaya naman niya 'yun kahit walang instrumento. Ang pinapakita lang natin dito yung mayroon tayong pagsunod kay Kristo, no? Dapat sinusunod natin yung mga instruction ng Panginoon. Na pagka hindi natin sinusunod yung instruction ng Panginoon, hindi natin ma-capture ang kanyang puso. O sinabi ng Panginoon na dapat ikaw ay maging matapat sa kanya. Hindi mo sinunod. Dapat ay ikaw isang maging anak ng Diyos. Hindi mo rin sinunod. Nireject mo siya. Dapat ikaw ay maging tawag dito? Ano tawag doon sa salitang yan? Sige, iwanan natin yan. Basta ikaw ay mapanalangin. Nagagawa mo ang mga nais ng Diyos na gagawin mo. Para ikaw ay pagkalooban ng Panginoon ng ganitong mga kapangyarihan at gagamitin ka ng Panginoon bilang instrumento na gumaling itong may mga sakit sa inyo. Ganon po yung pangusap dito.
dito sa James. Okay? Kaya alam niyo si Apostol Paul ay talagang ano yan, lingkod siya ng Diyos. Na maging siya mismo ay kinagat ng ahas, pero ng makamandag na ahas, pero hindi po tumalab sa kanya ito. You know why? May tiwala siya sa Panginoon. At ang Diyos ay nasa kanyang tabi. Alam ng Panginoon ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Na si Apostol Paul ay siguro wala pa tayo sa kalingkingan sa ating sa kasalanan na kanyang ginawa noon. Pero alam niyo bakit ginamit siya ng Panginoon? Simple lang ang kanyang ginawa. Nagsisi. Nagtiwala sa Panginoon. Tinanggap niya yung Panginoon. Totoong puso niya na ipinakita na siya ay nagsisi. 'Di ba? So na-captured niya yung puso ng Panginoon. Kaya siya ngayon ang ginagamit ng Panginoon at naging daluyan ito ng pagpapala sa atin at nakarating sa atin ang salita ng Diyos. No? Siguro hindi natin alam kung wala si Apostol Paul, hindi ko alam kung nakarating sa atin yan yung mga salita ng Diyos. Panginoon lang talaga nakakaalam dyan, ano? Kaya salamat, blessing po sa atin yan na ang salita ng Diyos ay nakarating dito sa atin upang tayo ay makakilala din sa Panginoon. Na kailangan pala ng taong magsisi. Pag lumapit ka sa Panginoon, dapat magsisi ka muna. Hindi pwede yung sisimba ka lang doon, makasalanan ka, bawasan yung kasalanan mo. Maling-mali yan, kapatid. Maling-mali yan, kaibigan. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa Panginoon. At kayo ay kanyang pagagalingin. Kayo ay kanyang papahingain. Kasi pagod na kayo sa sarili nyo. Hirap na kayo sa sarili nyo. Yung mga kasalanan na pasan-pasan natin, yan ang nagpapahirap sa atin. Kaya yan po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan nating maibigay sa Panginoon ang lahat ng mga kasalanan at problema na meron ka. Kaya bago ka lumapit sa Panginoon, hingi mo muna sa Kanya yung tawad. Lord, patawarin mo ako. Ako ay makasalanan at hindi ako nararapat sa inyo. At ang pangalawa, yung pagtitiwala mo sa Panginoon na dinig niya yung inyong panalangin. No? At ang pangatlo doon ay kailangan na handa ka na lahat ng mga kasalanan na yon itapon mo. At dapat bukasan mo ang iyong puso. Dahil papasok ang Panginoon. Nandiyan siya, kumakatok sa iyo. Pagbuksan mo siya, no? Pero dapat pagbukas mo sa kanya, dapat makita mo na ang Panginoon ay papasok sa iyo at tanggapin mo siya ng buong-buo sa iyong puso. Kasi baka mamaya, papasukin mo siya ngayon, bukas paalisin mo na naman siya. Wala, hindi yan totoo, hindi ka seryoso. Ang Panginoon pag oras pumasok sa puso mo, dapat wag mo na pakawalan yan. Kasi pag oras pinakawalan mo yan, nako, kapatid, nagbibiro ka. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ay hindi ka pala seryoso. Sabi mo, dito na ako titira sa puso mo. Ako na yung driver mo sa buhay mo. Pero ngayon, bakit ayaw mo na? Di ba? Kasi nga, bakit? Ayaw mo ng magandang gawa. Ayaw mo ng mabuting gawa. Gusto mong gawin yung mga kasamaan, mga kalukuhan, na kung ano-anong mga kasalanan ang gusto mong gawin. So, hindi yan gusto ng ating Panginoon. Ang Panginoon natin, gusto niya yung maging mabuti ka. Gusto niya yung maging matapat tayo na naglilingkod sa Kanya. Kaya ang problema sa atin dito, kaya hindi tayo naririnig ng Panginoon, hindi natin na-capture ang Kanyang puso. Hindi mo, oo. Kasi nga, itong problema natin, hindi tayo totoo. Sinungaling tayo. Di ba? Pakitang tao lang tayo na naglilingkod sa Panginoon. Hindi naman talaga totoo. Pakitang tao nga di ba?
Na pag wala na yung tao, hala na, hindi na yan maglilingkod. Kaya nga karamihan sa atin ngayon, ah, nag nagbibihis ng maganda kasi akala nila pupunta sila sa simbahan, okey na, wow, ayos na ako. Pagdating dun sa simbahan, late. Pagdating sa simbahan, nag-iingay, walang ginawa kundi labas-pasok, nagpe-preach ang pastor. Ay kapatid, hindi po ako nagagalit diyan. Ako ay nagtuturo sa inyo ng ganito, na dapat maging matapat tayo, na na sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi tayo naging matapat. So hindi po maganda 'yan na, attitude bilang isang Kristiyano, 'no? Na kung gusto natin talagang makita natin talaga na, magustuhan ng Panginoon ang ating ugali, ang ating mga attitude, ang ating buhay bilang isang Kristiyano, gawin natin ang kaniyang mga sinasabi sa kaniyang salita, ha? Katapatan lang, na kung matapat ka sa Panginoon at very simple lang 'yun, papakinggan ka ng Panginoon. Kaya dito 'di ba, na sabi ko hindi sa tanda dito na tinutukoy o hindi sa bata. Ang sinasabi dito yung lamang sa pananampalataya. Kung ikaw ay bata pa at ikaw ay lamang sa pananampalataya, na-captured mo yung puso ng Panginoon, nakita ng Panginoon at ikaw yung dinaluyan ng pagpapala, ikaw po ito kapatid, tama? Kaya dito sa simbahan, kaya tinutukoy ditong iglesia, kasi itong iglesia ay isang bahay ng Panginoon na naglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng simbahan may ganito. Tandaan niyo po 'yan. May mga simbahan lang na tinutukoy dito na may ginagamit ang Panginoon instrumento para magpapagaling ng mga may sakit. At kailangan dito ay sabi dito ay mayroong experience sa panampalataya na lagi niya nakakausap ang Panginoon at lagi niya pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang buhay at walang kapintasan sa kanyang mga sarili. 'Di ba? Kaya ito po 'yon na huwag tayo ma-misinterpret natin 'tong, salitang ito kasi baka mamaya maligaw tayo. Oo, punta ka, "Ay may matanda sa simbahan, do'n ako maghingi ako ng prayer." Oh, 'di ba? Oh, 'yun pala ang ginawa pala sa'yo ay hindi ka pinag-pray. Hindi marunong mag-pray. Okay. So ito 'yan sa verse 5, "At ang panalangin ng pananam ng, ah, pananampalataya ay magliligtas." Tandaan natin 'yan, na 'pag ikaw wala kang pananampalataya, ay hindi po tayo makapagpagaling. 'Di ba? Inaasahan ng Panginoon 'yan na ikaw yung taong matapat na binigyan ng Diyos ng karapatan magpagaling, ha? Dahil ikaw yung nakita niyang may katapatan. Yun tulad ng sinabi ko kanina sa inyo. Ikaw yung nakita ng Diyos na mayroong katapatan sa paglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon. 'Di ba? Eh, yung Panginoon hindi naman magbibigay yan kung hindi ka matapat, eh. Ngayon, kapatid, nasa akin ba ito? Yan tanong natin sa ating sarili. Isa ba tayo sa mga binigyan ng Diyos ng karapatan na magpagaling? Isa ba tayo doon, ha, na mga instrumento ng Diyos para gamitin tayo na lalapitan ng may mga sakit at tayo ay magpapagaling sa kanila sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung tanong sa atin na wala sa atin yung katapatan. Pagka ganito, tandaan natin na maging ako, maging ikaw nandiyan nakikinig. Wala sa iyo ang katapatan na ito, kung itong criteria na ito na hinihingi ng Panginoon sa atin ay wala. Tama? Kulang tayo sa pananampalataya. Hindi tayo naging matapat sa Kanya. So, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya ang aking prayer sa Panginoon na, Lord, gamitin mo po akong instrumento niyan. At tulungan mo ako, ang aking pananampalataya, na lumakas. No? Kasi ang daming pagsubok sa mundo. Ang kaaway natin,
ang kadiliman na siyang sisira sa atin. At sa pamagitan lamang ng mga simpleng sagutan na hindi pagkaunawaan ay isa yan sa mga bagay na binabato ni Satanas para tayo ano mm, ano tawag yan? Para tayo ay hindi na tayo patuloy sa nais ng Diyos na dapat natin magawa, 'di ba? At ang aking dalangin na sabi ko, Lord, patuloy niyo po akong puspusin ng iyong banal na espiritu at kapangyarihan upang ang inyong nais ang aking magagawa sa araw-araw. Alam niyo ba yan, yung panalangin na yan na lagi ko hiningi sa Panginoon? At nais ko na gamitin ang aking buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kasi yan naman ang sabi ng Panginoon eh. Okay? Na hindi naman tayo dito ay niligtas ng Diyos para wala lang. Tayo ay niligtas ng Diyos para tayo ay magamit sa Kanyang gawain. Ako ay masaya ako na isa ako sa ginagamit ng Panginoon sa Kanyang gawain. Na sino man ang makakakita sa akin na naglingkod sa Panginoon ay maging daluyan ako ng pagpapala spiritually. Di ba? Kaya nga, yan ang hiling ko sa Panginoon eh. At tinatanong ko sa Kanya, ito aking devotion na isinishare ko sa inyo. Na Lord, hindi pala ako isa sa mga pinagkatiwalaan mo. Oh, Pastor, bakit nandyan ka? Brother Roy, bakit nandyan ka? Sister, bakit nandyan ka? Hindi ka pala pinagkatiwalaan ng Panginoon eh. Oh, sino nandito? Tayo ay hinahanap natin ang pagkakataon na makaptured natin ang puso ng Diyos. By confessing our sin, tandaan niyo po yan, na ang Panginoon, pag oras na sinabi mo sa Kanya na ikaw ay makasalanan at hindi ka karapat-dapat sa Kanya, ang Panginoon ay nakatingin sa iyo. Tinitingnan niya sa iyo kung totoo kang nag-confess ng iyong pagkakasala. Tinitingnan niya kung totoo itong ginawa mong pagsisisi. Kasi maraming nagsisisi. Ngayon lang, bukas nakasalanan na naman. Bukas, sinasadya, ay may pagsisisi naman, okay lang. Nandiyan naman yung 1 John 1:9. Okay lang, magkasala ako ngayon. Maya-maya, magsisi ako uli. So, intentional sin. Yan ang intentional sin ay hindi yan matatanggap ng Panginoon. At ikaw na patuloy na nagkakasala, patuloy na nagkukumit ng iyong kasalanan. Lalo na ikaw ay Kristiyano na dapat hindi natin ginagawa yung mga bagay na ito. Okay? So ang prayer ko na Lord, palakasin mong panampalataya ko. Napakalakas ng kalaban sa mundo. Pero tandaan natin, mas sobra ang lakas ng ating Panginoon diyan. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Ilagak natin sa Kanya lahat ng ating mga panghihina. Ilagak natin sa Kanya ang hindi natin mapagpananampalataya. Walang tiwala sa Diyos. Yan lang ang kailangan natin para makaptured ng Panginoon ang ating puso. Makita ng Panginoon ang ating puso na naging matapat sa Kanya. So ikaw ba kaibigan, ikaw ba kapatid, ay isa na rin manampalataya? O ikaw na yung ay, excuse me po. Ayun, may dumaan ulit dito. So ikaw ba isang mananampalataya na walang tiwala sa Diyos? Na nagdududa hanggang ngayon kung totoo bang bibigyan ka ng Diyos ng ganyang pananampalataya? Ganyang karapatan, ganyang kapangyarihan? Isa ka ba sa mga doubter na katulad ni Tomas? Ipanalangin mo sa Panginoon.
Mag-pray ka sa Panginoon kung ano yung pagkukulang mo. Ipag-pray natin sa Panginoon kung anong pagkukulang natin sa Kanya. Kung bakit wala tayong ganitong mga karapatan at kapangyarihan. Kailangan tayo maging totoo sa harap ng ating Panginoon. Kaya kita nyo, sabi dito, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas. Tama? Sa may sakit. Ang napakaganda, ano? Ang sarap isipin. Ano, ako yun. Mananampalataya ako. Meron dyan may sakit at pinanalangin ko. Inaplasan ko ng langis. Sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon. Lumayas ang sakit na ito. Di ba? At lumayas yung sakit at nawalan yung sakit, ano? Grabe, ano? Sarap ng buhay natin. Grabe. Pinagpala tayo ng Panginoon. Yan ang inaasam-asam ko. Kayo ba nag-aasam din ng ganyan? Nais ko maging matapat sa Kanya. Kasi ako'y makasalanan eh. Sobrang kasalanan mayroon sa akin. At kailan lang ako'y nagsisisi sa Kanya na nais kong paglingkuran siya at maging matapat na Kanyang lingkod. So hindi ko to pinangalandakan sa iyo na ganun ang aking buhay. Ito sinasabi ko to dahil nais ko rin na tayo lahat ay makarinig ng ganitong salita at marinig natin yung karapatan na dapat pala malaman ng isang Kristiyano na tayo ay mayroong ganitong pamumuhay na may katapatan na maglilingkod sa Panginoon. At ang mga bagay na ito ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. So ito yon na sabi niya dito, na magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Kita mo yon, hindi ikaw yon ang magbabangon doon, kundi ang Panginoon. Papagalingin siya ng Panginoon. Kung may tiwala tayo sa ating Panginoon, na totoo ang Diyos, ang si Jesus, na totoo na siya ay nagpapagaling, nataglay mo, daladala mo ang pangalan ni Kristo Jesus at ang kanyang kapangyarihan, ay ikaw yung gagamitin ng Panginoon para gumaling ang may sakit at bumangon ito. Babangunin siya ng Panginoon. Minsan kasi, nagpipray tayo, ang ating sarili yung ating pinofront. Pero ipofront mo yung Panginoon na ang Diyos lang talaga ang magpapagaling sa Kanya, ay makikita mo na totoo ang salita ng Diyos. Alam nyo ba na ako ngayon ay nagkaroon ng naramdaman ko na parang nahilo ako kanina, no? So, tapos ko ng devotion, nahilo ako, no? Hindi ko alam. Pagod siguro ako, na antok. Sobrang pagod ba? No? Kulang sa tulog. Yun. Nahilo ako. Sabi ko, Lord, nandito ako ngayon. Mayroon ako ngayong programa sa Devotion Pilipinas. Tulungan mo ko, Lord. Pagalingin mo po ako. Sa pangalan ni Jesus. Alam mo ba, na yung hilo ko na yun, nawala hanggang ngayon. Kasi nakikita ko na ang Panginoon ko ay makapangyarihan. At kailangan lang natin magtiwala sa Kanya ng lubos. Totoo yun. Hindi ko lang nabidyohan no? Hindi nyo lang naaktuhan no? Pero sa aking sarili, totoo yun na nahilo ako. Pero nagtiwala ako sa Panginoon na kailangan mawala ito sa akin. Sapagkat marami akong mga sasabihin sa inyo. So ito yun, na napakaganda na ikaw mismo na hindi mo na kailangan lumapit sa matatanda. Ikaw mismo na mayroong matanda at may experience sa pananampalataya at may tiwala sa Panginoon, ikaw mismo gagamitin kahit ikaw na may sakit. Di ba? Lahat yan gagawin ng Panginoon para matugunan ang iyong pangailangan. Dapat maging totoo ka lang sa Kanya. So ganito tayo mga kapatid, na kung tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan natin magtiwala sa Kanya ng lubos. Kailangan natin na ibigay sa Panginoon ang buong paniniwala. No?
may katapatan. Yan pala ang kailangan natin dito. Hindi yung sarili nating kalakasan, sarili nating kapangyarihan. Yan ay walang maidudulot. Okay? Kaya ito napakaganda na hindi ko alam kung anong ginamit sa akin ng Diablo kanina na ito ang aking topic. Ha? Tapos nangyari sa akin 'yun. Nahilo talaga ako, napagano'n pa nga ako eh. Kanina nakasandal ako dito. Ayan, 'di ba? So 'yan ang nakikita natin dito na ang salita ng Diyos ay hindi maari, talagang gagamitin niya sa mga taong matapat sa kanya. Okay? So kailangan lang natin katapatan. Ba, sabihin mo, ako ba Brother Roy matapat sa Panginoon, bakit hindi nangyayari 'yan? I don't even know, 'di ba? Na ikaw lang din ang makakaalam diyan kung ano ang katapatan na binigay mo sa Panginoon. Okay, kayong dalawa lang naman diyan nag-uusap ng Panginoon eh. Lord, matapat ba ako sa iyo? Sabi ng Panginoon, hindi. O paano maging matapat Panginoon? Ay, kausapin mo siya. Tutulungan mo. Humihingi din tayo ng tulong sa kanya para magkaroon tayo ng katapatan sa kanya eh. 'Di ba? Hindi din sa ating sarili. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano at anak na ng Diyos, ay maipoprovide ng Panginoon yan kung ano ang iyong gagawin. Kasi may Holy Spirit yan na nagtuturo sa iyo eh. Di ba? Kakalabitin ka niyan, o hampas-hampasin ka niyan. O wag yan, mali yan, hindi yan nakakatulong sa pananampalataya mo. Ito ang dapat sa iyo. Itong gagawin mo. Okay? Maging matapat ka lang sa Panginoon. Hindi ka lang isang beses maging matapat. Lagi yan. Every time and then, dapat matapat tayo sa Panginoon. Kasi kung ngayon lang tayo matapat, bukas hindi naman yon. Hindi makita ng Panginoon yung interest mo. At hindi niya makita sa iyo yung pagiging interesado mo diyan. At hindi niya makita sa iyo ang pagiging consistent mo na ikaw ay maging matapat sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi dito, sabi dito ay babangunin ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Kita mo yon. So, spiritually speaking, ito naman yung ating gagawin na dapat makakilala din sa Panginoon yung may sakit. Makakilala sa Panginoon yung taong wala pa sa Kanya. Ang taong wala pang Kristo sa puso. Number 1 na sakit yan. Yung taong wala pang Kristo sa puso. Na kailangan natin na may share sa Kanya si Jesus Christ. At makilala niya si Kristo na kailangan niya magsisi, tanggapin si Kristo sa kanyang puso. At nasa gayon, makakilala siya sa Diyos. At nasa ngayon, kailangan niyang pagsisiyan ng buong kasalanan niya. At tanggapin si Kristo sa puso niya. At siya ay gumaling spiritually. Gumaling sa kanyang physical na mga sakit. At gumaling sa kanyang spiritual na mga sakit. At nakilala niya na si Kristo. Ito yung kailangan natin, mga kapatid. Na tayo ay hindi lamang tayo ay hangad natin na magkaroon ng kapangyarihan para magpagaling sa may mga sakit physically. Kundi yung kapangyarihan na nagpapagaling spiritual sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Isa yan sa mga bagay na kiniklaim ko na ako ang isa sa mga bagay na nagpagaling spiritually sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi ang ginagawa ko, ako'y nagsusulwining at yan ang ginagawa ko na dapat ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. That is the number 1 na sakit ng tao. Yung taong patay sa pananampalataya. Yung taong walang pananampalataya sa Panginoon at yung taong walang pagkikilala sa Panginoon. So yan pong pinangalandakan natin dito na dapat natin magawa yan bilang isang Kristiyano. Okay? So kung tayo ay mga anak na ng Diyos, dapat yan ang mayroon sa ating kakaibang mga ipinamamalas na mula sa Panginoon. Okay? Mangagpahayagan ng nga kayo sa isa't isa ng inyong mga
kasalanan. So dapat kasalanan ko, ito yung kasalanan ko. Ako'y nagkasala sa Panginoon, no? At hindi ako nagkasala din sa iyo, no? Patawarin mo ako. So sige kapatid, ako nagkasala din sa iyo, pasensya na ha. Ayun, ibig sabihin diyan ay nag-i-exhort, nag-aano tayo, tinatawag dito, nag confess your faults one to another. Kailangan hindi yung sasabihin mo, ikaw kapatid nagkasala ka sa akin, sobra ng kasalanan mo sa akin, mali yun. Sasabihin mo, kapatid ako'y nagkasala sa iyo, patawarin mo ako. O hindi, siyempre sasabihin din ng kapatid mo, ay ako din, patawarin mo din ako ha, nagkasala din ako sa iyo ha. Pero kung sinabi mo, ikaw may kasalanan ka sa akin, sasabihin na yun sa'yo ng kapatid mo, ikaw din may kasalanan din sa akin eh. Di ba? Away na yan. So kaya binabanggit dito sa Bible na kailangan ay confess your faults one to another. Okay? Hindi yung sisihid mo ang isa sa mga kasalanan niya. Dito ay confess. Maghingi kayo ng patawad sa inyo sa isa't isa. Okay? Kung ano mga kasalanan natin ay gawin natin dito. Ito yung way na makaptured natin ang puso ng Diyos. 'Di ba? Ito 'yon, ang way. Isa sa mga way, maraming mga way, maraming mga daan. No, ito 'yon sa mga way na ang Panginoon ay makaptured natin. Okay? And pray one another. At kailangan ay ipag-pray natin ang isa't isa. Yun yung sabi dito sa Bible, no? Na kailangan natin mapag-pray. And that ye may be healed. Ipag-pray natin na tayo lahat ay gumaling. Gumaling tayo sa ating mga kasalanang ginawa. Kasi ang sugat ng Panginoon ang nagpapagaling sa atin, no? Ang kanyang ginawa, ang dugo ni Kristo ang naghugas ng ating pagkakasala at wala nang iba pang naghuhugas ng ating kasalanan. Okay? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung panalangin ng isang matuwid na tao, sabi dito, ay nagbibigay ito ng ano sabi nito? Ano ulit? Ulitin natin. The effectual fervent prayer of righteous man availeth much. Kaya yung sabi dito, ang panalangin ng isang mabuting tao o matuwid na tao ay magbibigay ito ng kagalingan. Di ba? Makita nyo na pag ikaw ay matindi at umaapoy ang iyong puso sa mga pananalangin, ay magkakaroon ito ng epekto. At ang epekto nito ay tutugunin ng Panginoon. Sasagutin ng Panginoon ang iyong kahilingan. Hindi lang sa may mga sakit, kundi sa mga nangangailangan na maipoprovide ng Panginoon ang lahat ng kailangan ng iyong pinagpipray at maging ang iyong pinagpipray sa sarili mo. Diba? At simple lang ang maging way dito. Kailangan lang natin humingi ng tawad sa Panginoon. At kailangan natin ang matinding katapatan, matinding prayer, totoong panalangin, at hindi biro-biro. Diba? Napakaganda ng salita ng Diyos. So maraming salamat. Nawa po tayo ay pinagpala ngayong umaga sa salita ng Diyos. Kaya po aking pinagsalamat sa inyo na kayo po ay patuloy na sumasabay sa ating mga panonood sa ating programang Devotion Pilipinas. So rin nawa po naabot kayo ng salita ng Diyos at pinagpala po kayo diyan at saan man dako ng mundo na karating ating programa. Nawa po, pinagpala din po kayo ng Panginoon. So maraming salamat po sa kanyang mga salita na ating binulay-bulayan ngayong umaga. Sana po na naibigan ninyo ang salita ng Diyos, no? Na aking na-share sa inyo. Ito po ay aking devotion at in-share ko po sa inyo. So maraming salamat. Tayo manalangin, Ama Diyos, salamat po sa inyong salita.
na patuloy niyo po kaming pinagpala, O Diyos. Patuloy niyo po kaming tinuruan na maging matapat sa inyo, maghingi ng tawad, Panginoon, at maging patuloy na ikaw, Panginoon, ay pagkatiwalaan at sambahin sa espiritu at katotohanan. Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo at humihiling ng tulong. Natulungan niyo kami, Panginoon, kung paano po kami makalapit sa inyo na may pananampalataya at tunay at totoo sa aming puso, Panginoon. Ama, aking dalangin na patuloy niyo po tulungan ang mga nanonood ngayon, Panginoon, na kanila po ito, Panginoon Diyos, ay makita na ang inyong kapangyarihan ay patuloy na gumagabagabag sa kanilang mga puso at isipan na sila, Panginoon, ay dapat makakilala sa inyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, maintindihan ang inyong salita today. At ang aking dalangin, Panginoon, na patuloy niyo po puspusin kami ng kapangyarihan. Ang programang ito, Panginoon, gamitin niyo po bilang daluyan ng pagpapala espiritual. At ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, na pangunahan ang inyong mga salita. Lord, tulungan niyo po ang mga nakikinig namin na hindi pa po nakakilala sa inyo, Ama. Tulungan mo po sila, Panginoon. At ang aking dalangin, Panginoon, na tulungan mo po na bawat nakikinig ay matutunan nila, Panginoon, kung paano po makapture nila ang kanilang puso, ang inyong puso, Panginoon Diyos. Ama, aking dalangin na tulungan niyo po ang mga hindi pa po nakakilala sa inyo, Panginoon. At sasabihin nila, Panginoon, sa inyo na ikaw pong tunay na Diyos na kanilang pinagkatiwalaan at paglilingkuran, Panginoon. Ngunit sila, Panginoon, ay hindi nila alam kung paano po at saan sila mapunta pagkatapos ng kamatayan. At hindi nila alam kung paano kayo tanggapin, paano kayo, Panginoon, papasukin sa kanilang puso. So mga kaibigan, habang kami nakikinig, aking pong inihiling sa inyo na kung ikaw po ito ang hindi pa po nakakilala sa Panginoon at nakakinig ka sa akin ngayon, ay maaari niyo pong sabihin sa inyo sa Panginoon na buksan niyo ang inyong puso at tulungan kayo ng Panginoon na kayo ay makakilala sa Kanya. At aking hinihiling na sundan mo lang ang panalangin na ito. Panginoon, ako po, O Diyos, ay makasalanan. At hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, na lumapit sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, mapatawad ang anumang mapagkakasala ko. At tulungan niyo po ako, Panginoon, na makilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Narito ako, Panginoon, lumalapit sa inyo. At bukas ang aking puso, Ama. Pumasok po kayo, Lord. At Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. At pumasok kayo sa aking puso. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin po kayo, Panginoon. At sino man dyan sa inyo may mga sakit ngayon, aking inihiling sa inyo, na ariin niyo yung panalangin na ito inyo. At kailangan niyong magtiwala sa Panginoon ng lubos upang makamtan natin ang katugunan ng ating mga panalangin. Panginoon, aking inihiling, Lord, sa umagang ito, sa bawat mga nakikinig at sino man makikinig ng mayroong mga karamdaman, Panginoon, Lord, nasa pamagitan ng iyong pangalan, ng iyong banal na espiritu, ipuin niyo po sila, Panginoon, at alisin anumang mga karamdaman physically sa kanilang pangangatawan, Diyos. At patuloy silang pagalingin at tulungan, Panginoon, na maging matapat na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At tulungan din po sila, Panginoon, na may mga sakit spiritual. Tulungan niyo po na sila ay lumapit sa inyo, Panginoon, at makakilala sa inyong Ama. Lord, salamat po sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin, Diyos. Ang lahat na ito, aking nadalangin, Lord, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig sa ating programang Devotion Pilipinas. Alinawa po ay pinagpala po kayo ng ating Panginoon.
Ikaw ang nagbigay. Ayan, sa pamagitan ng awit na yan ay tayo po ay nagpapaalam pansamantala po sa inyong harapan. At muli po tayo ay magkita-kita bukas. Kaligayahan. Ayan, sa biyaya ng Panginoon ay tayo ay muling magkadaong palad muli. May kapayapaan. Kaya't sa aking mga labi. At arinawa po ay pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Papuri. At muli po ako si Brother Roy, ang inyong lingkod at nagsasabi ng To God be all the glory. Mag-ingat po kayo. Bye-bye. See you tomorrow. Sa'yo. Simple lang, ngunit kung doon. Puso, handog sa'yo. Pangalan mo, isang ay nagdaan.